Matanong ko lang po, gusto nyo bang kumita ng ganun kalaki? Yes! I was traveling to Hong Kong, China, Singapore, Indonesia, Malaysia, Australia, Dubai, and Abu Dhabi for business and pleasure. Gusto nyo rin po bang makarating sa maraming mga bansa? Yes! Ang ginawa po namin, simple lang. We started this company. Lahat ng magaganda, pinagsama-sama namin. Lahat ng pangit, inalis namin. Ang goal namin is very, very simple. Yung kinita namin, lampasan nyo pa. Ang tanong ko lang, payag ba kayo ron? Yes. Payag ka bang umikot sa buong mundo at kumita ng limpak-limpak? Yes. Well, you need to listen carefully. Some of you, nandito, sabi nga nila, physically present but mentally absent. Sabi ni Chris, buksan mo na yung isipan mo para shoot. Diba? Pero nandito ka nga, yung iba naman, kung ano-ano iniisip. Inisip mo ba yung utang? Pag mo isipin niya utang, di mo mababayaran yan. Isipin mo payments. Mababayaran mo yan. So, simple lang po. Sa tinuturo naming negosyo, pwede kang kumita ng limpak-limpak. Pero wag mo muna husgahan. Baka may makita kang produkto, magbibenta ako. There's a professional way of doing the business. Ano po ba yung konsepto ng negosyo? Ma-share ko lang po kung bakit magandang-maganda yung negosyo natin. Our business is basically about leverage. Ano po ba yung leverage? Ito yung uri ng negosyo na hindi ka na nagtatrabaho, kumikita pa rin. Maganda o magandang-maganda? Ito yung uri ng negosyo, the leverage business. Nakikipag-date ka na sa misis mo, kasama yung anak mo, may kita ka pa rin. Maganda ho ba yun? Ito yung uri ng negosyo, natutulog ka na, may kita ka pa rin. Gusto niyo ba nun? Ito yung uri ng negosyong ayaw mo na ng kita, aba, may kita pa rin. Maganda o magandang-maganda? Willing ka nang makinig? Pakinggan mo. The name of our company is called AIM Global, Alliance in Motion Global Incorporated. We started March 18, 2006. Magto 2 years na po kami next year, 2008. Kaya po may nakalagay na global dyan, palabas. Nagsimula sa Pilipinas, papunta sa iba't ibang mga bansa. We partnered with Nature's Way. Sino po ang Nature's Way? Nature's Way is $1 billion a year company. Ganyan sila kasikat. They are basically spending $25 million per year just on research and development. Gumagastos sila every year para mapaganda yung produkto. They have international certification. They have more than 200 medical doctors, scientists, herbalists researching, developing, formulating new product lines. But what I love about this company is this. All of their products have very high ORAC value. Doc, ano yung ORAC value? It stands for Oxygen Radical Absorbance Capacity. Minimeasure niya yung mga elements na kung tawagin ay antioxidants. Let me dwell for a minute on antioxidants. Pag sinabi pong antioxidant, it means anti-cancer. Taas ang kamay ng gustong magkaroon ng cancer. Mabuti naman, naintindihan nyo. When you say antioxidant, it also means anti-aging. Ayan, madali na yung paliwanag. Dok, ano ibig sabihin anti-aging? Simple lang. Pag ininom yung produkto natin, lahat tayo magiging sanggol. Oo. Di ba yung matatanda, ano nangyayari? Nakakalbo. Nawawala ng ipin. Hindi, parang sanggol. Hindi, biro lang ho. When you say anti-aging, it means pinapabagal yung proseso ng pag-edad. Tama po ba? Dok, bakit mo gustong pabagalin yung proseso ng pag-edad? Kayo na sumagot. Pag matanda, lagi may sakit o wala? Lagi. Ay, matanda may diabetes. Ay, matanda may arthritis. Ay, may high blood. Ay, may bukol. Ay, baka cancer. Ay, malapit nang kunin ni Lord. Kaya pag tinanong ka, tita, matanda ka na ba? Hindi, matured lang. Ayaw na umamin. When you say antioxidant, it also means anti-cholesterol, anti-diabetes, anti-hypertension, anti-arthritis, anti-stress. Lahat na ng anti na maganda sa katawan can be provided by antioxidant. Maliwanag po ba? Why do we need antioxidant? Because we are exposed to this element called free radicals. Doc, ano naman yung free radicals? Na-explain mo na yung antioxidant eh. Free radicals, according to thousands and thousands of research, lahat ng sakit sa buong mundo, mula sa simpleng ubot-sipon hanggang sa pinakamalalang cancer at AIDS ang may kasalanan, free radicals. Eh Doc, nasaan yan? Hindi ako pupunta sa lugar na maraming ganyan. Iiwasan ko yan.
para wag ako magkaroon ng free radicals. Nasaan ang free radicals? Sad to say, free radicals is in the air that we breathe in. In short, nasa hangin. Question, pwede mo bang iwasan ang hangin? Pag naiwasan mo yung hangin, patay ka na. So, hindi may iwasan to. Sabi ni Dok, paano nasa hangin? Can you explain more about this? Pako, imagine nyo pako. Ang pako, may buhay o wala? Pag nilagay mo sa isang tabi dyan, nagtitake action ang free radicals sa pako. Ano ang trabaho ng free radicals? Mang-oxidized. Ano gagawin niya rin sa pako? After a few days, pag na-oxidize ang pako, ano po nangyari sa pako? Very good. Kinakalawang. Alam mo Eh, yung buhay mo, yung katawan mo. Yung katawan mo ngayon, may buhay o wala? Meron. Alam mo bang kinakalawang niyan? But the saddest part is, hindi mo siya nararamdaman. Dok, meron bang ganun? Ibig mo sabihin, nagkakasakit na ako nang hindi ko pa nararamdaman? True. Paano nangyari yun? Katawan ko yan. Mas marunong ka pa sa katawan ko. Ibig sabihin, nagkakasakit na ako, hindi ko pa nararamdaman. Yes! Let's talk about this particular person. I'm sure kilalang nyo ito eh. May isang tao, sikat ng pangalan, Ellie Buendia. Kilala niyo ba si Ellie? Ellie is 31 years old. Bokalista ng bandang Eraserheads. Ayan, sikat. Nag-disband, naging pupil. Ano trabaho ni Ellie Buendia na 31 years old? Songwriter, gumagawa ng kanta. Singer, gabi-gabi nasa entablado. May hawak na electric guitar. Sumisigaw. Laging puyat, paminsan-minsan nag-iossi, paminsan-minsan umiinom. Gawa ng trabaho. Entertainment yung negosyo niya eh. Ano nangyari? 31 years old. I remember, 31 years old. Sumakit yung tiyan. Nagpunta sa doktor. Ginamot yung sakit sa tiyan. May incidental finding. Ano yung incidental finding? Hindi naman yun yung kinukomplain niya. Napakinggan lang yung tibok ng puso. Kakaiba. Ano ginawa? ECG. Alam niyo po ba ECG? Abnormal yung lumabas. Ni-refer sa cardiologist. A doctor who specializes in heart diseases. Ano ginawa? 2D echo. Ano po yung 2D echo? Ultrasound sa puso. Nung lumabas yung resulta ng 2D echo, hindi na pinauwi si Ellie Buendia. Pinatawag yung asawa. Pagdating ng asawa, sabi niya, bakit po? Ba't ayaw niyo pauwi ng asawa ko? Sabi niya, your husband, Ellie, he is a ticking time bomb. Ano pong ibig niyo sabihin? Pwede siyang atakihin sa puso anytime nang hindi niya nararamdaman. Bakit po? 3 of the major arteries ng puso ni Ellie Buendia, 100% black. Can you imagine? 31 years old, pwedeng atakihin sa puso nang walang nararamdaman? Tapos ikaw, 40 ka na, ayaw mo pang makinig, ang yabang mo pa. Baka paglabas mo ng seminar, ikaw yung atakihin, sisihin mo pa ako. What do you mean? Ano nangyari? Ano sabi ng doktor kay Ellie? Kinakailangan magpa-bypass. Alam niyo po ba yung bypass? Di ba? Milyon ang hiningi. Kulang sa budget si Ellie. Nagpa-concert pa yung ibang mga kaibigan niya ng mga banda-banda. Tribute to Ellie Buendia. Live Ellie. Lahat ng proceeds binigay sa kanya. Mapa-operahan lang. So, imagine mo, 31 years old, pwedeng atakihin. Yung iba sa inyo, ang lakas din uminom. Ang lakas din manigarilyo. Lagi rin nagpupuyat. Laging stressful ang buhay. So, it's not a guarantee. Baka sabihin mo, Dok, wala naman ako nararamdaman. Malakas na malakas ako, para akong kalabaw. Baka sa pakiramdam mo lang. That's what we usually say. Pakiramdam mo lang, malakas ka. But deep within the cellular level, baka may sakit ka na, pero wala ka pang nararamdaman. Nagigets yun na po ba? Yes. Let's talk about cancer. Ayan, mas marami kayo ngayon. Cancer, pag ang pinag-usapan, the big C, cancer. Ano po ba yung mas maraming kwentuhan na lagi mong naririnig about cancer? Yung ganito ba? Naku, si Kumari nagpa-check up. May maliit na bukol, benign. Alam niyo po yung benign? Hindi malala, hindi toxic. Huwag kang mag-alala. Benign lang yan, hindi pa malala. O mas marami ba yung ganitong kwento? Naku, si Kumari nagpa-check up. Biglang nangayayat. Sumuka ng dugo. Sabi ng doktor, 6 months na lang, stage 4 cancer na. In short, malala na kaagad.